Pang-apat, yung naghahamunan na maghiwalay. Iwasan nyo ito sa tuwing mag-aaway kayo. Ang hiwalayan ay kailanman hindi solusyon yan sa inyong problema. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about ano yung mga bagay na huwag mong gagawin para hindi kayo magkahiwalay. Sunod-sunod na pag-aaway na uuwi sa hiwalayan. Yan po ang kalimitang nangyayari sa panahon ngayon. Maliit na bagay hanggang sa lumaki. Isang problema, hindi napigilan, nadagdagan hanggang nauwi sa hiwalayan. Maliit man na bagay ang pinagmula ng problema nyo, kapag hindi agad na agapan, kapag hindi agad na pag-usapan, hindi talaga maganda ang kalalabasan. Huwag mong gawin ang mga bagay na ito kung ayaw mong maghiwalay kayo. Una, don't lie. Ang pagsisinungaling. Kahit alam mong magagalit siya, mag-aaway kayo, piliin mong sabihin sa partner mo ang katotohanan. Gawin mong practice ang pagsasabi ng totoo. Dahil kapag itinago mo ang isang bagay, lalong lumalaki yan at lalong nadadagdagan. Dahil sa kagustuhan mong itago ang kasinungalingan na ito, i-cover mo ito ng marami pang pagsisinungaling. Kaya habang tumatagal, lalo ka lang nagkakasala. Pangalawa, silent treatment. Wala kayong pansinan kapag magkaaway kayo. Umabot na ng ilang araw, minsan linggo pa, wala kayong pansinan. Ayos lang, napalipasin mo muna ang init ng ulo ng bawat isa ng ilang oras, pero wag niyong paabutin ng buong araw. Much better na mag-away kayo kesa ang tumahimik. Dahil the more na kinikimkim mo yung galit mo, nagiging monster ang paningin mo. At mababago ang pagtingin mo sa partner mo. Babaguhin din niya ang pagkatao mo. Kaya wag kang magtaka kung bakit kinabukasan, sumunod na linggo, hindi nyo napag-usapan ang problema. Ang pangit na ng trato mo. Kasi mas pinili mong kimkimin yung galit mo sa partner mo. Kaya kailangan mag-usap at dapat ready ka kung anuman yung pag-uusapan nyo. Pangatlo, anger. Magtanim ng galit. Wag na wag mong gagawin yan. Kung kaya namang patawarin, patawarin na. Kung nakikita mo naman na sincere siya na nagsusorry sa'yo at sinasabayan niya ng action ito, patawarin na. Wag nang maarte. Kung ikaw naman ang nakasakit, humingi ka ng sorry. Ramdam mo sa partner mo na hindi mo sinasadya ang pagkakamaling ito. Tandaan nyo, hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pang-apat, yung naghahamunan na maghiwalay. Iwasan nyo ito sa tuwing mag-aaway kayo. Ang hiwalayan ay kailanman hindi solusyon yan sa inyong problema. Kasi sa susunod na mga relasyon nyo, may problema pa rin darating. So hiwalayan na naman ang solusyon mo. Kaya wag mong sanayin yung sarili ninyo na sa tuwing meron kayong misunderstanding, arguments, may pag-aaway kayo, hiwalayan ang nakikita nyong solusyon. Lagi nyong isipin kung paano nyo sinimulan yung relasyon nyo. Kung paano nyo pinaghirapan yung relasyon nyo para makarating kayo kung ano man yung status nyo ngayon. Next one, pataasan ng pride. Ang pride po ay maikling salita, pero kaya niyang sirain ang isang mahabang salita. Yan ang relasyon. Kailangan ng bigayan, pag-iintindihan kung gusto ninyong magstay sa relasyon. Ayaw niyang mag-sorry, ayaw mo din mag-sorry. Minsan sa relasyon, hindi naman kailangan kung sino ang nakasakit. Ikaw ang nauna. Ikaw ang nakasakit, so dapat lang ikaw ang mag-sorry. Ito namang isa, sasabihin sa'yo, kaya ako ginawa yun dahil ganito ka. Ibabalik niya sa'yo yung salita mo. Mipas na ang ilang araw, linggo,
linggo, buwan, walang nangyari at hindi kayo nagkapatawaran dahil mas mahal nyo ang pride nyo kesa ang humingi ng sorry. Kapag nakasakit, humingi ng tawad. Ang sorry po ay hindi lisensya para mayroong kang karapatan na ulitin uli ang pagkakamali mo. Minsan kasi, pag nakagawa tayo ng hindi maganda sa partner natin, magsusorry lang tayo, then mauulit na naman. Ang pagsusorry po, dapat nanggagaling sa puso ito. Dapat sinasabayan po ito ng gawa. Another thing, let's talk about our ex. Usapang ex. Sa totoo lang, wala naman talagang pakinabang sa relasyon ninyo, yung mga exes ninyo. Ang mga nakaraan ay mananatiling nakaraan. Ano man yung dinanas mo, ano man yung nangyari, wag nyo nang dalhin yan sa present. Wag na wag natin ikumpara yung mga ex natin sa present natin. Remember, magkakaiba tayo at bawat isa sa atin ay may sariling uniqueness. Wag na kasing magtanong, then ikaw rin naman ang mapipikon. Panghuli, manhid, madamot. Ang give and take po dapat nasa relasyon. Kapag isa lang ang take ng take, malaking problema yan. Minsan, magpaka-sensitive ka naman. Alamin mo rin naman minsan yung nararamdaman ng partner mo. Hindi yung puro ikaw na lang. Kadamutan na yan. Sobrang manhid at kasopangan na yan. Hindi lang ikaw ang nag-iisa sa mundo. At walang sino man ang perpekto sa atin. Very important na mabalance ninyo ang relasyon. Napaka-importante din ng give and take para masabi nyong patas ang laban. So yun lamang guys ang video natin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!